Binuwag ni Trump ang malaking panlilinlang sa World Cup matapos subukan ng media na maghasik ng mga pangamba laban sa gobyernong Amerikano. Ngayong Miyerkules, Hunyo 10, 2026, hindi matanggap ng media ang mahigpit na hakbang ni Trump na yung World Cup. Para hindi bigyan ng daan, makalusot sa hangganan, iwasan ang parusa at screening at isantabi ang pampublikong kalusugan. Tapos isisipa sa Pangulo ng Amerika. Kailan pumalpak ang bilyonaryong modelo ng FIFA? Ngayon ay tila mas malaki pa ang labanan kaysa football. Sa isang banda, may pandaigdigang elite ng palakasan na nangako magdadala ng saya, pera at punong bleachers. Sa kabila, isang gobyerno na hindi pumayag na ibigay ang hangganan ng Estados Unidos sa kamay ni Cartola, rehimen ni Oxio, internasyonal na tagapayo o aktivista ng media. Ayon sa Financial Times, may 180,000 tiket sa merkado ng reselling. Nakita ng lungsod ng Kansas City na kinansela ng FIFA ang 75 na reserbasyon ng mga kwarto. Nabawasan ng alokasyon ng tiket ng Iran at nagtaas ng Ebola Health Alert ang Washington bago magbukas ang torneo. Ano ang tinatago ng media? Bakit si Trump ang sinisisi sa mali ng FIFA? Paano naging pampulitika ang issue ng pambansang seguridad? Kuwento ko agad lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Iniulat ng Financial Times na may humigit kumulang 180,000 na ticket sa platform ng resale ilang araw bago ang World Cup, na karamihan ay nakafocus sa group stage at bumaba ang median resale prices kumpara noong nakaraang buwan. Simple masyado ang pananaw ng mga demokrata. Laging si Trump ang sinisisi kapag may bakanteng upuan. Pero iba ang sinasabi ng datos. Ang problema ay mataas ang presyo, mabigat ang buwis, sobrang taas ng inaasahan at parang minahan ng ginto ang bentahan bago pa man bilhin ng tunay na tagahanga. Pinagtitibay ng investigasyon sa New York at New Jersey ang panig na ito ng kwento. Ipinatawag ng mga taga-usig ang FIFA noong Mayo 27, 2026 para ipaliwanag ang mga gawain sa pagbebenta ng tiket ng World Cup. Tinututukan ng investigasyon ang mga ulat ng mga tagahanga na bumili ng upuan ngunit hindi nakuha ang inaasahan nila, pati na rin ang mga hinala ng artipisyal na pinataas na presyo at magulong komunikasyon. Ang pangyayaring ito ay naglalagay sa FIFA sa posisyon na kailangan mapaliwanag. Kansas City ang pinakamalinaw na larawan ng nabigong pangakong ito. Iniulat ng KSHB na nagpareserba ang FIFA ng 5,000 kwarto bawat gabi sa mga araw ng kasagsagan ng torneo. At pagkatapos, binitiwan nila ang 75% ng mga reserbasyong iyon. Noong Pebrero pa lang nang hindi nagbabayad ng multa ayon sa kontrata. Umasa ang mga lokal na hotel sa dagsa ng mga turista, tumaas ang presyo ng mga kwarto. Naghanda ang lungsod para sa matinding galaw pero hindi dumating ang mga reserbasyon ayon sa inaasahan. Ang pangalawang usapin ay nasa mga visa at sa screening. Ginawang simbolo laban sa gobyerno ni Trump ang kaso ng Somali referee na si Omar Artan matapos siyang haranin sa pagpasok sa Estados Unidos. Pero ang sports credential ay hindi kapalit ng seguridad. Ang visa, imbitasyon at uniforme ay hindi nagpapawalang bisa sa beripikasyon. Ipinagtanggol ni Andrew Giuliani, pinuno ng World Cup Task Force sa US, ang desisyon dahil sa seguridad at para pigilan ang mga may masamang balak na gamitin ang torneo para makapasok sa Amerika. Simple lang ang patakaran. Ang hangganan ng Amerika ay pag-aari ng Estados Unidos, hindi ng FIFA. Ang gobyernong host ang may tungkulin na magdesisyon kung sino ang papapasukin, sino ang dadaan sa screening, sino ang kailangang tanungin, at sino ang hindi bibigyan ng pahintulot. Ito ay para sa turista, opisyal, referee, miyembro ng technical committee, mamamahayag, empleyado ng confederation, at dayuhang opisyal. Kapag tinawag ito ng kaliwa na autoritarianismo, lumalabas ang sarili nilang luhika. Mas mahalaga para sa kanila ang global na kaganapan kaysa pambansang soberanya. Para kay Trump, prioridade ang soberania kaysa palabas, mas pinatampok ito ng kaso ng Iran. Ayon sa Federasyon ng Iran, sinabi nila sa Reuters na inalis ang alokasyon ng tiket para sa mga taga-suporta ilang araw bago magbukas ang World Cup. Kadalasan, bawat federasyon ay tumatanggap ng 8% ng mga tiket para sa laro nila. Sinabi ng FIFA na nakikipagtulungan sila sa Iran upang makahanap ng solusyon para sa kanilang mga taga-suporta. Hindi pwedeng baliwalain ang politikang detalye. Ang Iran ay nabubuhay sa ilalim ng mga parusa, may hindi magandang relasyon sa Washington at may direktang tensyon sa Estados Unidos.
Hindi dapat ituring ang kaso na parang simpleng football, bandila o bleachers. Hindi naman ipinagbawal ni Trump ang sport. Nakakuha ng kinakailangang mga visa ang mga manlalarong Iranian para makalaban ayon sa impormasyong binanggit ng Reuters. Lumalabas ang pagkakaiba sa pagitan ng mga atleta sa loob ng laro at ng mga estrukturang pampulitika sa paligid ng delegasyon. Ibang siguruhing matuloy ang laban. Iba naman ang pahintulutan ng mga opisyal, empleyado o mga operator na konektado sa kalabang rehimen na gamitin ang kopa para maglibot, mag-organisa ng presensya, magpalakad ng tiket at mag-pressure sa teritoryo ng Amerika. Pwedeng pumasok ang esports. Walang libreng daanan panganib sa politika. Ang ikatlong usapin ay kalusugan. Ayon sa Reuters, hiniling ng gobyernong Trump sa mga bansang Europeo na gayahin ang Washington at magpatupad ng travel restrictions dahil sa pagkalat ng Ebola sa gitnang Aprika. Nauna nang ipinagbawa ng sentro para sa pagkontrol at pag-iwas sa sakit ng Estados Unidos ang pagpasok ng mga hindi mamamayan mula Democratic Republic of Congo, Uganda o South Sudan sa nakaraang 21 araw. Habang ang mga Amerikano sa ganitong kalagayan ay kailang dumaan sa piling mga paliparan para sa screening, iginiit ni Marco Rubio na hindi makakapasok ang Ebola sa Estados Unidos. Prioridad ng kagawaran ng Estado ang proteksyon sa kalusugan ng mga Amerikano. Tawag ito ng kaliwa na panic. Ngunit para sa seryosong pamahalaan, ito ay pag-iingat. Ang World Cup ay nagdadala ng milyon-milyong bisita, taga-suporta, atleta, mamamahayag, mga tagapagbigay ng serbisyo at mga opisyal na umiikot sa mga paliparan, stadium, hotel at mga lungsod. Ang paghintay na magkaroon ng krisis sa kalusugan sa loob ng teritoryo ng Amerika bago kumilos ay magiging isang irresponsableng gawain. Maagang kumikilos si Trump, pinipilit ang mga kaalyado, hinihiling ang aksyon ng European Union at nais mapigilan ang problema sa pinagmulan. Ito ang lohika na ayaw aminin ng media. Ang matibay na hangganan ay proteksyon sa pampublikong kalusugan. Ang mismong pamahalaan ng Amerika ang nag-ulak na nagbigay sila ng 100 at 50 tonelad ng mga medika na supply at nangako maglalaan ng mahigit $200 milyong para sa pagtugon sa Ebola. Ibig sabihin, hindi lang ito hadlang. Hindi tinatanggap ni Trump ang mga pandaigdigang patakaran kapag nailalagay sa ikalawa ang mga Amerikano. Maaaring ipaglaban ng World Health Organization ang ibang paraan. Maaaring mag-atubili ang European Union. Nagdesisyon ng Washington na hindi gawing sugal ang World Cup. Mahigpit ang mga hakbang pangkalusugan sa hangganan. Si Gianni Infantino ay pumapasok din sa gitna ng bagyong ito. Lumapit ang presidente ng FIFA kay Trump, sinikap magkaroon ng ugnayan sa White House at nangakong magdadala ng makasaysayang World Cup. FIFA ang bahala sa presyo, operasyon, hotel reservation at komunikasyon sa fans, habang ang mga federasyon ang responsabale sa kani-kanilang delegasyon. Ang mga rehimeng nasa ilalim ng sanksyon ay may pananagutan sa masamang ugnayan nila sa Washington. Ang European Union ay responsable sa pag-aatubili nilang harapin ang mas mahigpit na mga restriksyon sa kalusugan. At ang pamahalaan ng Amerika ay responsable sa pagprotekta ng hangganan ng Estados Unidos kahit pa may ingay mula sa media. Magpapatuloy ang laro sa mas mahigpit na pagbabantay na nakakainis sa marami, lalo na sa mga gustong gawing plataporma ang World Cup laban kay Trump. Naiinis ang gustong gawing maliit lang ang parusa at ang naniniwalang dapat humiin ng pahintulot sa FIFA ang hangganan ng Amerika. Para sa milyon-milyong Amerikano, simple lang ang desisyon. Malugod nilang tinatanggap ang World Cup, tapat na tagahanga at atleta. Ang panganib na nakukubli bilang palabas ay hindi dapat papasukin ng walang kontrol. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.